Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, kalwalhatian, kadakilahan, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Praise God. At papabutin po ako ng dobleng paggalang sa ating magulang sa mahal Panginoon, sa ating minamahal, Diagal Pastor Evangelista Willie Almeida, the entire prophet of our loving God. Gawin din po ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dir at ang kanilang ginituan turo, aral na hindi po natin makakalimutan, na siya po natin inilalakad sa ating pamumuhay habang tayo po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise God. At ako rin po magpapaabot ng mga tanghali po sa mga beloved children, Dul Almeida family, at gawin din po sa ating mga beloved ordained preacher, beloved prayer warrior, beloved pastoral worker, at sa ating beloved live webcast viewers, sa ating mga beloved visitors, at sa lahat mga minawag kapatid, ay po ay magandang tanghali po sa ating po lahat. Praise God. Amen. Mga minamahal, ako rin po ay magpapaabot ng taos-pusong pasalamat sa ating dakilang Diyos na ako naman po ibinigyan muli ng pagkakataon na ipapaabot ang aking taos-pusong pasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon na ako rin po ay isa sa tinawag na maglingkod sa ating dakilang Diyos sa million member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagamat nung tawagin ako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa pagsubok po ako mga minamahal sapagkat ako po ay nagkaroon ng sakit sa baga, mga minamahal. At sakit na yan ay nagpahirap sa akin. Nakuha ko po yan, sakit na yan, mga minamahal, nung ako po ay nagtatrabaho bilang isang seaman doon po sa barko, mga minamahal. At year 1984, nung mag-umpisa po akong maglingkod sa kumpanya na yan, ang Hapag-Lloyd Company ng Holland, doon po sa Scandinavian, sa Europe, mga minamahal. At dahil po sa mahilig din po akong tumikin ng mga alag, at hanggang sa ako'y nagkumon sa pag-inom ng alak, sigarilyo, babae, yan yung bisyo ng isang seaman, mga minamahal, na yan po ay kadahilan kaya ako po ay nagkaroon ng sakit sa baga. At yan po ay nagkaroon ng bukol, mga minamahal, at nag-blow ako ng dugo doon sa barko, kaya dinala po ako sa ospital at ma-x-ray po ako, mga minamahal, ay nakita nga ng x-ray ng mga doktor na meron po akong bukol sa baga. Ito daw po ay cancerous na po siya. Pero sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, huwag kang mag-alala, pwede naman na hindi na ka-ooperahan, i-injectionan kaya magtitik ka ng mataas na volume ng medisina para yung bukol na yan ay mawala sa iyo, sabi sa akin, mga minamahal. At yun ang ginawa, mga minamahal, kaya sa loob ng 3 araw, nung x-ray po ulit ako, mga minamahal, ay wala na nang makitang bukol sa aking baga. Kaya ako natuwa, mga minamahal, dahil yung baga ng bukol na yun ay nawala. Maging ang doktor ay natuwa dahil nawala nga, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pa 3 araw, pagpasok ng ika-4 na araw, paggising ko ng umaga, ako na po ay hindi makabangon. Hindi na rin ako makapagsalita ng maayos, mga minamahal. Hinintay ko yung doktor na pumasok sapagkat madaling araw na, saka nung umaga, mga pagitan alas 5 saka alas 6, mga minamahal. Dumating ang doktor sa akin at nung makita niya ako, imbes na dati naman ay binabati ako ng good morning. Pero nung makita niya ako, biglang tumalikod, lumabas, mga minamahal. Ako'y nagulat dahil meron nga sana akong itatanong. Dahil yung pakiramdam ko ay hindi po maayos, mga minamahal. Ngunit nung bumalik siya ay may daladalang yung maliit na salamin, mga minamahal, na ginagamit ng mga nurse para sa pagme-makeup, titignan yung mukha nila. Sabi niya sa akin na tignan mo yung sarili, yung mukha dito sa salamin. Kaya binigyan niya sa akin, nung tignan ko, mga minamahal, yung aking sarili, nagulat ako dahil yung kulay ng katawan ko, yung aking mukha ay kulay dilaw na.
Maging yung bilog ng aking mga mata ay kulay dilaw. Lahat ng kulay, maging yung palad ko, mga minamahal, ay dilaw na. Yung mga kuko ko ay dilaw na itim na siya, mga minamahal. Kaya bigla akong ninervyos dahil ganun nga yung naramdaman ko din. Yun pala, yung bukol, mga minamahal, na nawala na sa x-ray, ay kumalat na pala yung lason sa aking katawan. Kaya naging dilaw na yung aking mukha. Kaya yung doktor ay nagpasya na pauwi na ako sa Pilipinas para dito mag-continue ng Medicare, mga minamahal. At yung kasama ko sa barko, mga minamahal, ay tiga dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano pat ako ay hinahayuan lagi. Binabahagingan ang bawat salita ng ating dakilang Diyos, na ako naman po ay namamangha sa mga miracle, mga himala. Dahil yung pala ay ako din po ay makakaranas sa bagay na yon. Kaya sabi niya sa akin, pag uwi mo sa Pilipinas, ito yung address, hanapin mo. Kaya mga minamahal, ako nagmadali na umuwi sa Pilipinas. Kaya gusto kong hanapin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Pagdating doon sa airport, mga minamahal, ay sinalubong na agad ako ng ambulansya. Dahil nakaredy na rin po yung hospital na pagdadalhan sa akin. Bayad na yon, mga minamahal, ng kampanya namin. At meron din sumundo sa akin, mga minamahal, yung pinsan ko. At nung makita ko siya, ay kinaway na ko. At yung paramedic naman, mga minamahal, pilit niya akong inaagaw na dalhin sa hospital. Pero sabi ko, hindi ako sasama sa hospital. Sasama ako doon sa pinsan ko kasi meron kaming pupuntahan. Kaya mga minamahal, yung doktor, ang sabi ng paramedic, akin na lang yung passport mo at saka seaman book mo, yan na lang ang i-confine namin sa hospital. At pagka may oras ka, pumunta ka sa hospital, ito yung address, pipirma ka doon, nagpapatunay na ikaw ay na-confine. So mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa pinsan, hanapin natin ang address na ito. At hinanap namin ang mga gawain ng ating dakilang Diyos. Nakatagpuan po namin sa dako po ng Amoranto Stadium. At doon po mga minamahal, dumalo po kami. At nagulat ako sa maraming mga nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Nakakaiba ang mga gawain kaysa sa ating pong relihiyon, mga minamahal. At doon po mga minamahal, maraming mga patotoo na aking napakinggan kung paano po nagpagaling ng ating dakilang Diyos sa iba't ibang klase ng sakit. Ako po ay manghang-mangha. Kaya nung tumawag, mga minamahal, marapit ang matapos, lahat ng mga bisita, may sakit dito po sa harapan, kayo ay tumanggap sa mga Panginoon, sa dakilang Diyos, mga ko kayo na maglingkod sa Kanya, at isang tsak na bagay, pag sinunod nyo lahat yung itinuturo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kakamtin din ninyo yung mga himala na nakamtan ng mga buhay na totoo. Kaya ganoon po ang aking ginawa, mga minamahal. Nagmamadali po kayo pumunta sa harapan. Ako po'y tumanggap sa mga Panginoon at tumanggap din po ako ng bautismo sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At sa akin pong pagbautismo, mga minamahal, pag-ahon ko po sa tubig, ibang-iba yung aking pakiramdam. Talaga mga minamahal, lumakas, tinignan ko pa ngayon tubig ko anong meron doon dahil parang bagang merong kuryente na akin naramdaman. Yung pala mga minamahal, nagulat ako dahil nakasampa na ako doon sa bathtub at nakalakad na ako ng maayos. Puri ng Diyos. Kaya sabi po nila mga minamahal, 3 times kayo tumalo. Lalo na yung mga may sakit karamdaman, bagong dating, bagong tumanggap sa mahal Panginoon, para ang iyong karamdaman po ninyo ay lubusan ng gumaling at huwag nang bumalik. So gayon po ang ginawa namin mga minamahal, araw ng Linggo, Miyerkules, Biyernes, dalo kami ng dalo. Mga minamahal, inaagaan pa namin para pagdating doon sa mga upuan, tinatanong ko yung mga tao na naroon, mga nauna sa akin, tinatanong ko anong mga miracle na kamtan nila. At nagulat ako mga minamahal sapagkat bawat isa na aking lalapitan, ay meron din silang ipinapatotoo. Iba-ibang masahit karamdaman kanilang binabanggit. Maging mga kinulam ng binarang, engkanto, mga bulag, pipipilay, nakamit ng kagalingan dito sa panalangin natin minamahal, gagal na Pastor Evangelista Wildy Almeida. Kaya mga minamahal, lumalakas yung aking panampalataya, patuloy na dumalo ng dumalo. Pagdating ng 3 linggo, mga minamahal,
ako na po ay nag-report na doon sa company. Nagulat ang may-ari ng kumpanya dahil 3 weeks pa lang, nandun na ako, nagre-report na. Sabi niya, magaling ka na ba? Sabi ko, opo, magaling na ako. Aba, magaling hospital na pinagpa-hospital. Saan ba yung kumpanya na yun? Saan ba hospital na yun? Ay sabi ko, hindi po sa hospital, kundi sa Jesus Miracle Crusade. Ang sagot ba naman sa akin, wala naman ako matandaan na hospital na Jesus Miracle. Yun po ang sabi sa akin, mga minamahal. Yun po tumanggap ako sa malapangit, pinagaling ako ng ating dakilang Diyos, nag-miracle sa aking buhay. Siya, kung meron miracle, sige nga, patunayan natin yan. Patunayan mo sa akin yan. Kaya ano ngayon ang dahilan, ba't ka nandito sa kumpanya? Sir, kasi gusto ko nang bumalik sa barko. Ayan, tama. Meron pa akong i-recommenda yung pinsan ko para sumakay ng barko. Very good. Sige, ganito, parang mapatunayan natin. Pumunta ka sa medical center ngayon, magpapa-medical ka. Ito ang referral. Yung pinsan mo, referral. Pag nakapasa ka ng medical, mapatunayan mo, wala kang sakit, sakay na barko. Kaya may mahal, nagmamadali kami pumunta sa medical center. Pagdating ng 3 araw, ang aga-aga tumatawag sa akin yung kumpanya. Alas 9 ng umaga. Yung telepono nung araw pa, mga minamahal, di ganun pa. Wala pang cellphone nung araw na ganit katulad nito. Mapuput po yung daliri mo sa kapindot ng telepono. Pero sinagot ko po yan. Ang sabi sa akin, report as soon as possible. Amen! Praise the Lord! Madali kami na pumunta, mga minamahal, sa kumpanya. Pagdating doon sa opisina, nagulat ako, mga minamahal, sapagkat nakangiti yung may-ari ng kumpanya. Ang sabi sa akin, pasok po ka dito. Ito na yung medical mo. Wala ka naman palang sakit, fit to work ka. Go to God! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya mga minamahal, grabe katuwa ako. Maging yung pinsan ko, nakasasama ko, mga minamahal, pasado sa medical. Kaya doon, mga minamahal, pinirmahan ko yung kontrata, pinirmahan namin kontrata, 3 weeks pa lang. Biyahe na naman sa ibang bansa, mga minamahal. Ito ang problema. Pagdating sa barko, yung mga bisyo, nandiyan na. Nag-imbita para uminom ng alak, manigarilyo. Ako naman po ay nagpaanyaya sapagkat ako ay bago pa lang doon sa kumpanya. Nag-inuman kami doon sa inuman sa dating ginagawa. Pinaharap sa akin yung whiskey, mga minamahal. Inamoy ko, whiskey talaga. Pero pagka iniinom ko, tinitikman ko, mga minamahal, parang tubig lang sa akin, hindi na whiskey. Kaya ang bilis ko naubos yung long neck, mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng mga kasama ko, mahirap palang kainuman ito. Imbudo pala kung uminom. Hindi pa lasing, naubos na. Pero sila gumagapang na, mga minamahal. So, mula noon, iniwasan na nila akong tawagin. Kaya yung pag-inom ng alak, inalis ng mahal Panginoon sa aking pamumuhay. Dahil din po sigarilyo, mga minamahal, tinikman ko, napakapait. Kaya pinalitan ko ng menthol yung sigarilyo. Ganun pa rin, mabait pa rin. Mula noon, kinalimutan ko na rin po ng sigarilyo. Yun, mga minamahal, naalala ko tuloy na sa pamagitan pa ng sigarilyo at sa pag-inom ng alak, kaya yung baga ko nagkaroon ng bukol na nagkasakit ako. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos dahil sinawag ako sa tamang panahon at ibinilang dito sa walang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panalangin natin magulang sa mahal Panginoon, ako'y nagkamit ng kagalingan, libre, walang bayad mula sa ating dakilang Diyos. Year 1992, March 3, mga minamahal, tanggapin ko ng ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon, mga minamahal, hindi na nasumpungan sa katayad sa akin. Puri ka, ating dakilang Diyos. Dahil sa panalangin natin magulang sa mahal Panginoon, narito po nagtatamasa ang kagalingan. Payapang-payapa naglingkod sa ating dakilang Diyos, nagpo-provide at pangangailangan. Sabi, nagturo natin magulang sa mahal, magtapat ka lang. Kaya hindi na ako bumalik sa barko, magtapat ka lang. At ikaw ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Nagtapat sa mahal Panginoon, pagbibigay. At alam po ninyo, hindi nagkulang ng ating dakilang Diyos sa aking pamilya. Napagtapos ko yung 3 kong anak, mga minamahal. Yung isa, professor na. Yung isa, manager na sa bangko, mga minamahal. Sino nagpatapos? Ang ating dakilang Diyos. Wala naman tayong sweldo, kundi blessing lang, mga Panginoon. Pero maging yung ating mga anak, pinuprovide ng ating dakilang Diyos ang pangailangan namin. Ganon po mag-provide ng ating dakilang Diyos. Magtapat lang po tayo ayon sa turo ng ating magulang sa mahal Panginoon. At mga minamahal,
Sa miracle naman na literal mga minamahal, binigyan ako ng sasakyan ng ating mahal Panginoon na pinapasada ko mula sa po sa monumento hanggang sa may kawayan. At mga minamahal, minsan araw po ng Biyernes, inisip ko na huwag dumalo. Gustong magpasada pa para kumita pa ng pera. Hindi na, yung inisip ko mga minamahal, ayaw pala ng mga Panginoon na tayo umabsent ng overnight. Kaya ito'y aral sa atin. Kaya huling biyahe ko, mga minamahal, pag biyahe ko mula sa monumento, punong-puno sa sakyan ko biyahe, papuntang may kawayan. Pagdating sa expressway, maingay yung gulong. Sabi ko, ano kayo nangyari sa gulong? Itinabi ko siya, mga minamahal, pagtabi ko doon, bumaba ako, inikot ko siya. Pagtingin ko doon sa gulong, mga minamahal, pagyuko ko, biglang sumabog. Yung gulong, mga minamahal, yung takip na bakal ng gulong, tumama sa aking dibdib. Pagtama sa aking dibdib, mga minamahal, humagis ako ng mga 15 meters ang layo mula po sa sakyan, papunta doon sa pader ng expressway. Sumabit ako doon, mga minamahal, sabay laglag doon sa creek. At pagkatapos, bumangon ako, mga minamahal, hawak-hawak ko yung bakal, nagpagpag ng alikabok, umakyat, bumalik sa barko, doon sa sasakyan ko, mga minamahal, inayos ko yung gulong pinalitan, at tumakbo ulit ako, mga minamahal. Pero hindi ko na-recognize na yun po ay miracle sa akin. Alam po ninyo, mga minamahal, kinabukasan, doon sa gate yan sa expressway, mayroong vulcanizing yan, mga minamahal, na balita na yung gulong na binibigyan ng hangin, biglang sumabog, mga minamahal. At nung sumabog, yung bakal na nakatabi doon, lumipad, tumama sa kanyang pisngi yung bato, wasak yung kanyang ulo, mga minamahal, patay. Ngunit ako, mga minamahal, 15 meters yung kinahagisan sa akin, buhay na buhay sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil sa panalangin ng ating magulang sa mahal That's Panginoon. right, Lord, to God. Amen. Kaya mga minamahal, huwag na huwag po tayo mag-absent upang yung mga pagsubok ay hindi po makapasok sa atin. Kaya hanggang dito lamang po, ang lahat ng kapurihan, kadakilan, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Cristo po lamang po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mga Panginoon. Ito po, beloved brethren, sa pinagpalang pasalamat na yan sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan tumawag, karaniwan ang ating mga Panginoon sa ating lahat.